Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Today, we have these two celebrations. First is the Feast of the Exaltation of the Cross. And the second one, the anticipated Mass for the 24th Sunday of Ordinary Time. And in fact, bukas din po tayo ay magdiriwang ng Our Lady of Sorrows kay Mama Mary bilang kanyang pamimighati. Inaalala natin ang kanyang kalungkutan dahil po sa nangyari sa ating Panginoong Jesus. Yung lapyeta at saka yung kanyang pagmamasid sa kanyang anak habang nahihirapan at unti-unting namamatay doon sa cross. Mga kapatid, kahit po ang doktrina Kristiyana, katisismo ng simbahan, Christian doctrine says that one of the missions of man is to know God. Kung bakit po tayo, mga kapatid, binigyan ng buhay ng Diyos sa tatlong kadahilanan: to know, to love, and to serve God. Sa pagkilala sa Diyos, mga kapatid, isa sa pinakakongkretong daan, walang iba kundi ang daan ng cross. Malalim nating makikilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo kung atin din pong malalaman ang daan ng cross. Sa paanong paraan? Walang iba sa pagsasakripisyo. Ito po ang kahulugan, mga kapatid, ng cross. Alam na po natin ito. The exaltation of the cross or ang pagtatanghal sa cross. Una, pagpapamalas po ito, mga kapatid, na napagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan dahil sa cross. Dahil sa cross. Pangalawa, na naging daan ang cross ng bagong buhay. Hindi lamang po para kay Kristo, kundi mismo para sa mga tao. Meron pong tinatawag, mga kapatid, na pagsasabuhay natin bilang mga Kristiyano ng ating pananampalataya. Dalawang klase daw po ito, mga kapatid. Yung tinatawag na crossless Christ in the Christless cross. Ano ang ibig sabihin po nito, mga kapatid? Siguro alam po natin. Ano po? Crossless Christ, tayo'y mga bininyagan, Kristiyano, Katoliko. Subalit, ayaw natin ng pagdurusa o ng cross sa buhay. Tinatanggap natin ang pagiging Kristiyano, pagiging mananampalataya kay Kristo. Pero ayaw po natin tumanggap, inaayawan natin, tinatakbuhan natin ang mga hamon sa buhay. Kaya nais natin yung crossless Christ. Christ, I want to follow you, but I don't want to suffer sacrifices. I want convenient life. I want comfortable life. Kaya, kapag dumadaan yung bagyo sa ating buhay, nagmamaktol tayo kay Kristo. Sinusumbatan natin si Kristo, Panginoon, dasal po ako ng dasal sa iyo araw at gabi. Pero bakit? Samot-sari ang problema. Ngayon, may karamdaman ako. May karamdaman ang aking minamahal sa buhay, ang aking pamilya. Nawalan ako ng trabaho. Hindi kami magkasundo sa loob ng pamilya.
Meron kaming division sa simbahan, cross ito sa akin. Pero bakit? Sumusunod naman ako sa iyo. Tandaan natin mga kapatid, baka ngitian lang tayo ni Jesus. Anak, isipin mo kung paano ako nagdusa para sa iyo. Kung gusto mong sumunod sa akin, ano ang sinasabi ng Biblia? Take up your cross and follow me. Sa pang-araw-araw natin na buhay, mga kapatid, samot-saring crosses ang ating pinapasan. Mabigat po ito kung wala si Kristo. Subalit kung naandyan po si Kristo sa buhay natin, kaya natin itong pasanin na may smile sa atin. Dahil tandaan natin, di ba? Yung footprints in the sand. Hindi po sand, kundi yung sand sa buhangin. Akala ng tao na yon, ang mga yapak doon ay kanya yon. Kaya nagmaktol siya sa Diyos. Panginoon, nasaan ka nung kailangan kita? Ano ang tugon ng Diyos? Alam mo anak, kung makikita mo, isang paris lamang ng mga yapak ang nakikita mo. Akala mo sa iyo yon. Hindi. Akin yon. Nung dahil ikaw ay nahihirapan, pinasan kita, kinalong kita, pinagaan ko ang iyong problema. Tandaan natin mga kapatid, hindi po tayo naging isa. Karamay natin ang Diyos sa ating mga problema. Magkikwento po ako ng kunti sa atin mga kapatid. Mga ilang araw po na hindi ako nakapagmisa dito sa atin. Last Sunday, after my last Mass, hindi ko po may spelling yung aking sarili. Sobrang sakit ng ulo, sobrang lagnat, lamig. I was chilling a lot. Isa lang pong seminarista ang kasama ko. That time, wala pa po siya, nasa apostolate area pa. Namimilipit ako sa kwarto dyan sa Viluson, wala akong makapitan, wala akong mahingyan ng tulong. May naapuha pa akong gamot, ininom ko, and after hour, namagapo yung bukong katawan, nagkaroon ng med allergy. Double agony. Hindi ko maintindihan. Hanggang ngayon, masakit pa ang aking ulo. Hindi pa, I'm not yet fully recovered. Pero throughout these days, na pinagdaanan ko po yun, binigyan ako ng pagkakataon na pagnilayan. Ang suffering, ang paghihirap, na kung iaalay sa Kanya, makakaya din pala. Na kung magtututok ako sa aking problema, mas bibigat ito at magiging hopeless. Subalit kung iaalay natin, mananalig tayo kay Kristo, makakaya din po pala. Dahil ang ating pagpapasa ng cross ay merong Kristo. Pangalawa, yung tinatawag naman mga kapatid na crossless Christ or Christless cross. Samot-saring problema sa buhay, lagi na lang natin nakikita yung problema or hirap. Lagi tayong malungkot. Hindi natin nakikita ang solusyon dahil hindi po natin nakikita si Kristo sa mga pagkakataon na yan na tayo ay nahihirapan. Hindi tayo dumudulog sa Kanya. Hindi tayo lumalapit sa Kanya. Suffering, not rooted or surrendered to Christ. Hindi natin inaasahan, hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil mayroon tayong pride. Kaya ko ito. Wala namang Panginoon, wala namang Diyos na tumutulong eh. Kakayanin ko na lang ito. Ako na lang. But at the end of the day, wala pong
mangyayari sa buhay natin. Malulugmok at malulugmok po tayo niyan. Mawawalan at mawawalan po tayo ng pag-asa niyan. Dahil wala pong katuturan ang takbo ng ating pakikibaka sa buhay. We are just relying on ourselves. Hindi po natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po natin nakikita ang kahalagahan ng Diyos sa ating buhay. Kaya, para sa atin, ang ating pagdurusa ay wala si Kristo. So mga kapatid, ano po ang paanyaya sa atin? Hindi natin kailangan yung tinatawag na crossless Christ. Hindi natin kailangan ang Christless cross. Ang kailangan po natin mga kapatid, yung crucifio, the crucifix, na kung saan Christ in the cross are intertwined, are connected, mutual. Na sa panahon ng paghihirap, na andyan, pinaka-core, pinakalaman ng paghihirap na yan, walang iba kundi si Kristo. Katulad po baga ng ating nakikita dyan? Ang pinakasentro ng cross ay si Kristo. Ngayon po mga kapatid, marami kahit ibang pananampalataya, gusto nilang makita lang ang cross, ayaw nila kay Kristo. Marami po tayong makikita niyan. Pero, they are claiming that they are believers of Christ. Pero wala sa kanilang pananampalataya ang Kristo. Ayaw nilang makita ang nakapako. Ayaw nilang makita ang paghihirap ng tao. Ayaw nilang makita na ang Diyos na pinapanampalatayanan nila ay namatay. Subalit sa ating pananampalataya, kailangang mamatay ang Kristo para makita din natin ang pagkabuhay. And that's the very center of our faith. Christ's resurrection. Hindi po tayo nakasentro lamang sa cross. Kay Kristo na namatay, kundi sa kanyang pagkabuhay. That is our very hope. Na yan po ang track ng ating buhay. Ang muling pagkabuhay, hindi po ito para kay Kristo, kundi para sa tao, para sa atin. Kaya po, yan ang dahilan kung bakit meron tayong pagtatanghal sa cross or ng cross. Na binibigyan natin ng pagpupugay na makita natin ang cross na yan, nagpapaalala sa atin na nagkaroon ng panibagong buhay, nagkaroon ng pagtatagumpay. Hindi lamang po ng Kristo, ng ating Panginoong Diyos, kundi mismo ng tao. So ano po mga kapatid, ang paanyaya sa atin? Unang-una, tatanungin po natin, ikinakahiya po ba natin na mag-sign of the cross tayo? Kapag dumadaan tayo sa sementeryo, sa ospital, kapag naririnig natin ang sirena dahil mayroong sunog, or mayroong ambulansya na dumadaan dahil may emerhensya, agaw buhay. Tayo po ay magsa-sign of the cross. Remembering na mayroong nagsasuffer, and we are praying for his or her good health. Kung tayo ay dumadaan sa simbahan, subalit ngayon po minsan, paliit ng paliit ang cross, no? Dahil nahihiya, ikinakahiya. Pero tandaan po natin, si Kristo nga, na ang cross para sa mga Israelita ay isang kahihiyan, isang kahangalan, kaparusahan ng magnanakaw, kaparusahan na nakakahiya. Subalit ito po ay kusang loob na tinanggap ng Diyos ni Kristo. Hindi po para sa Kanya,
kundi po para saluhin tayo dahil sa ating kasalanan. So wag din po natin ikakahiya ang cross, wag nating tatalikuran ang cross, ang Kristo, at nawa, ang mga pagsubok sa buhay ay matatagpo nating tanggapin at lagpasan. Dahil naandyan si Kristo sa cross na yan, siya ang pinakasentro. At siya ang nagiging daan para mapagtagumpayan ito. Nang sa gayon, tayo rin po ay magiging matagumpay sa buhay dito sa mundong ibabaw. Maging matagumpay sa buhay pananampalataya. God bless po sa ating lahat.